Yung susunod na katangian sa page 10 na po ay passionate spirituality. Passionate spirituality. Sa malusog na iglesia, meron passion for God. Meron init. Meron desire para makalapit sa Kanya. At meron tatlong areas na may spiritual passion. Yung una, yung mga churches na ito na malusog, they are word-based. Word-based. Binabasa nila yung Bible. Lahat na ginagawa ay sang-ayon sa Bible. Nagsasaulo ng salita ng Diyos. Pinagbubulay-bulayan. At ito ang batayan ng lahat ng ginagawa. So, hindi basta't may Bible reading sa mga miyembro na ito. Meron Bible reading with passion. Maraming churches, ang miyembro magbabasa ng Bible. Ang mahalaga ay meron with passion. Ganon ang katangian ng malusog na iglesia. Bible reading with passion for the Word of God. Yan ang church na malusog. Tapos, meron din pong spirit direction. Ang mga miyembro ay lumalapit sa Espiritu Santo. Nangungusap ang Espiritu Santo sa kanila. They walk by the Spirit. They're filled with the Spirit. At sa bawat decision sa church, sa sariling buhay, nararanasan yung gabay ng Espiritu Santo. And they pray in the Spirit. Ang churches na malusog with spiritual passion ay malakas manalangin. Meron din mga prayer ministries na malakas and effective. So kapag may ganito, being directed by the Spirit, in healthy churches, it's with passion. Meron passion para marinig yung tinig ng Espiritu Santo at para sumunod sa kanyang sinasabi. Tapos, churches with spiritual passion, meron din world focus. World focus. Sabi ng salita ng Diyos, God so loved the world. Churches with passion have a heart like God's heart. God's heart is for the world. Churches with spiritual passion have a heart for the world. So meron din evangelism. Meron din world missions. Meron din holistic ministry for the community. Meron din community transformation in the world. Meron din ginagawa for social justice because God loves justice. And so there's a world focus. Hindi lang sa loob ng iglesia. May focus din. Yung passion ay hindi lang dito. Meron din the passion of God for the world. Ganun po ang church na may spiritual passion. Sabi ng Psalm 63, verse 1, O God, you are my God. I will seek you earnestly. My soul thirsts for you. My flesh yearns for you in a dry and weary land where there is no water. Meron passion for Diyos. Ganon sa church na malusog. Spiritual passion. Ang sarap kapag ganon ang ating iglesia. Punong-puno ng spiritual passion. Pwede pong i-develop sa ating iglesia. Pangapat na katangian ng malusog na iglesia, page 10 pa rin, ay effective structures. Yung church may ayos, may paraan, may organization para maging effective. So isang bahagi ng effective structures ay merong goals. Church na malusog, merong malinaw na goal. Merong gusto nilang ma-hit sa loob ng year na ito, or 2 years, or 5 years. Tapos, meron din sistema para tuparin ang goals. Di lang goal, meron paraan para tuparin. Sa sistema, iba't ibang klaseng sistema. Meron sistema of communication of leaders. Yung accountability systems ay nandyan. Yung assimilation of bagong mga miyembro from evangelistic contact, ligtas, bagong miyembro, dinidisciple, ita-train, leader na. Meron sistema. That's effective and it works. And financing, policies, bylaws, vision, mission, lahat na yan.
Kasama yan. Yan ang church na malusog, meron sistema that's effective. Tapos, meron din evaluation. Hindi lang gawa ng sistema, tapos, okay, may sistema na tayo, hanggang dyan na lang. Hindi. Meron goals, meron na sistema, tapos, meron evaluation. Okay, natutupad ang ating goals? Effective ba ang ating sistema? Kung natutupad ang goals, makikita, okay, anong maganda? Lalong palalakasin yung magandang bahagi. Kung hindi natutupad ang goals, makikita, kapatid, hindi nangyayari, kailangan baguhin. So, after evaluation, kailangan meron din change. May mga church na madaling magbago. May mga church ayaw magbago. Kung ayaw magbago, mahirap lumago. Minsan, may isang pastor, sabi niya sa akin, Kuya Dave, bakit kailangan magbago ang iglesia? Nako! Akala niya, hindi kailangan magbago? Ibig sabihin, ganap na? Perfect na? Hindi na lalago pa? Kung hindi pa perfect, yun. Kailangan, meron change. Sa church na malusog, meron continual evaluation, continual change, and continual improvement sa isang marunong na paraan na hindi mabibigla at magagalit ang mga miyembro. Oo. Change with wisdom. Yun. Kuminsan, ayaw ng ibang church. Kuminsan, meron traditions at mahal na mahal nila ang kanilang tradition. Yan ang kaniyang kinagisnan. Kung effective o hindi, ganoon sa habang panahon. Kapag ganoon, wala akong pag-asa. Oo. Kailangan evaluation with change for improvement. So, kailangan po, meron pong balance. Kailangan effective structures and spiritual passion. Meron mga church, maraming structure. Walang passion. Oo. Kung ganon, kulang. May iba naman, napaka-passionate. Walang structure. Mawawala yung bunga ng kanilang passion. Hindi makakonserve yung pakinabang galing sa passion nila. Sa church na malusog, meron passion. At meron din structure with excitement din. Kasi makakatulong sa effectiveness. Yun. Tingnan po natin ang sinabi ni Jesus sa Luke chapter 13. Dito po sa page 10, the bottom of the page. Sabi ni Jesus, "For 3 years now, I've been coming to look for fruit on this fig tree and haven't found any." Yan ang kanyang evaluation of the fig tree. Anong kanyang ginawa? Dahil sa kanyang evaluation. Anong sinabi niya? Ay, walang bunga. Okay lang. Hayaan na lang. Kawawa na lang. Huwag nating guluhin. Sige pa. Hindi. Di niya sinabi. Sinabi niya, cut it down. Why should it use up the soil? Walang bunga? Putulin na. Jesus, ha? Jesus. Ganon din po sa iglesia. Di puputulin. Pero kuminsan, mayroong mga bahagi na kailangan putulin, aayusin, babaguhin, upang maging effective. Kung effective na, sige pa. Kung ineffective, baguhin na. Yun. Ang church na malusog, meron siyang structures that are effective. Ang ganda kapag nasa church with effective structures. Kasi yung mga structures ay hindi abala sa atin. Hindi nakakahadlang sa atin. They're not restricting us to do what we really need to do. They help us. They help us get our job done in the church smoothly and effectively. Masarap kapag ang church may effective structures. Yun. Malaking tulong.